Kamusta? Ako po si Ces, ang inyong Pinoy crime documentaries, Tagalog narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahilig ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Ang true crime story natin ngayon ay tungkol sa kasong gumimbal hindi lang sa Indonesia, kung hindi pati sa buong Australia. Isang Indonesian transgender na si Mayang Prasetyo ay pinatay ng kanyang Australian chef husband matapos na paghiwa-hiwalayin ng katawan nito, inilagay sa kemikal para matunaw at ang ibang parte naman ay pinakulo di umano sa isang kaldero. Warning lang po, hindi ko na masyadong idedetalye ang mga graphic details sa kaso dahil pati ako ay hindi ko kinakaya. Kilalanin natin muna ang mag-asawa. Si Marcus Peter Volk ay isang Australian citizen na ipinanganak sa Geelong, Victoria, Australia. Dati itong nagtitraining ng pagiging chef kasama ang kanyang kapatid. Si Mayang Prasetyo naman ay isang Indonesian citizen. Nagkakilala ang dalawa noong 2009 dahil pareha silang nagtatrabaho bilang escort sa isang adult club na may pangalang Pleasure Dome sa Melbourne, Australia. Ikinasal ang dalawa noong January 1, 2013 sa Amsterdam, Denmark. Ang sabi sa balita ay hindi daw out of love ang pagpapakasal ng dalawa kung hindi out of business. Si Mayang raw ay kailangan ng visa para makapagstay sa Australia at kapalit nito ang pagtulong niya kay Marcos na magtrabaho sa mga club para makapagbayad daw ng utang sa credit card. Ngunit may mga ebidensya rin na nagpapakita na si Mayang at Marcos ay nagsama rin bilang tunay na mag-asawa. Nagta-travel sila ng magkasama bilang mag-asawa at binibisita pa nila ang ina ni Mayang sa Indonesia. Mayroon din silang mga joint bank accounts. Nagpo-post din sila ng mga litrato na magkasama sa Facebook. Ayon sa balita, ang mag-asawa ay nagta-travel sa Asia at Europe buong 2013 hanggang 2014 dahil sa kanilang pagtatrabaho bilang sex workers or escorts. Sila ay parehong 27 years old noong 2014. Nang sila ay mag-decide mag-settle sa Brisbane, Australia noong bandang September 2014, si Marcos ay nagtatrabaho rin bilang chef sa isang restaurant sa Bulimba, Australia kasabay ng pagiging male escort. Nakatira sila sa isang apartment complex sa Tenerife, Brisbane, Australia. Si Mayang na nakilala rin sa kanyang pasaporte bilang si Febri Andriansya ay nagdaan sa cosmetic surgery sa Thailand at nasa proseso ng pagta-transition. Ayon sa mga ulat, si Mayang ay ipinakilala bilang isang ladyboy at kumikita ng humigit kumulang 300 to 500 o mahigit kumulang 17,000 hanggang 28,000 pesos bawat oras. Ipinapadala niya naman ang kanyang kita pabalik sa Indonesia upang masuportahan ang pag-aaral ng kanyang mga nakababatang kapatid at mapabuti ang pamumuhay ng kanyang pamilya. Bagamat nakilala ng kanyang pamilya ang kanyang asawa, hindi nila alam na nagtatrabaho sila sa sex industry. Hindi rin alam ng pamilya ni Marcos na siya ay kasal. Nagtatrabaho si Marcos sa ilalim ng pangalang Heath XL habang nasa labas ng Australia, gamit ang kanyang nationality bilang bahagi ng kanyang sales pitch sa mga potensyal na kliyente. Bilang bahagi ng isang agency, ipinapadala ang dalawa sa iba't ibang bansa upang magtrabaho. Dahil dito kailangan magkaroon si Marcos ng magandang cover story. Ayon sa isang artikulo sa Mirror newspaper, nagkakilala ang mag-asawa sa isang cruise boat. Sinabi raw ni Marcos na nagtatrabaho siya bilang chef doon at ang kanyang magiging asawa ay sumasayaw sa isang kabaret. Gayunpaman, sinasabi ng artikulong ito na nagkakilala sina Marcos at Mayang sa club na The Pleasure Dome na binansagang ang unang transsexual na brothel sa Melbourne. Isang Indonesian na website naman ang tumutukoy sa isang ulat mula sa isang kaibigan ng mag-asawa na nagsabing ang kwento tungkol sa cruise ship ay isang cover-up mula kay Marcos upang itago sa kanyang mga mahal sa buhay ang kanyang totoong trabaho. Ayon sa balita, si Marcos ay may psychological issues at nakaranas ng depresyon, sleep disorder at generalized anxiety. Sa unang tingin, tila normal na magkasintahan lamang sila.
Hanggang noong October 2, 2014, tinawagan ng pulis siya sa kanilang apartment matapos marinig ng mga kapitbahay ang malakas nilang pagtatalo. Bandang maghahating gabi ng gabing iyon, nagising ang mga kapitbahay mula sa ingay ng pagtatalo sa apartment ni na Marcos at Mayang. Tumagal ng halos 30 hanggang 40 minutes ito at nagsimulang lumala ang sigawan hanggang sa marinig ang sigaw ni Mayang. Pero si Marcos raw ay nakita na nakaupo sa sofa sa loob ng unit, nakatingin lang sa harap at hindi sumasagot sa mga sigaw ni Mayang. Nai-record na narinig si Mayang na minumura si Marcos, nagsasabi rin siya ng I can't believe you. Nang magising ang isang kapitbahay bandang 1:30 ng umaga na ngayoy October 3 na, narinig nilang nagtatalo ulit sina Marcos at Mayang. Ito na ang huling pagkakataon na nakita si Mayang ng buhay at pinaniniwalaan ng pulisya na siya ay pinatay noong umaga ng araw na iyon. Noong umaga ng October 3, napansin ng isang building manager na si Mrs. Hughes ang kakaibang amoy mula sa apartment ng mag-asawa. Ang amoy na ito ay sobrang tindi kaya't gumamit siya ng air freshener sa hallway sa labas ng kanilang unit. Bandang 6:00 ng gabi, umalis daw si Marcos mula sa apartment at pumunta sa Woolworths sa Newstead kung saan bumili siya ng mga gamit kabilang ang mga gloves, bleach, scrubbing brush, garbage bags, wipes at isang laundry soap tub. Mula doon, sumakay siya ng taxi patungong Royal Brisbane Hospital. Sinabi niya sa driver na nasugatan ng kanyang kamay habang naghihiwa ng sibuyas. May ibang kwento siya sa mga staff ng hospital. Ipinaliwanag niyang nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang girlfriend at nasugatan ng kanyang kamay habang tinatangka niyang kunin ang kutsilyo mula sa kanyang kamay. Kinabukasan October 4, sinabi ni Mrs. Hughes na bandang 12:15 ng tanghali namili raw ulit si Marcos ng isang cleaver knife mula sa Big W store. Napansin ni Mrs. Hughes na lalong lumalala ang amoy, na parang may nasusunog raw, kaya't bandang 3:30 ng hapon ay kumatok siya sa pintuan ni Marcos. Sinabi di umano ni Marcos na nagluluto lang siya ng stock pot at naiwan niya ito kaya sigura't natuyo at nasusunog. Bandang 6:00 ng gabi na October 4, si Marcos ay napilitang tumawag ng electrician dahil sa electrical short circuit na naganap sa kanyang apartment. Pakinggan natin ang actual audio file galing sa korte. Hello, Project Power. G'day, is this a 24-hour electrician? It is. Yeah, I've got a bit of a problem. I was cooking on my stove. It's an electric stove, and the stock pot boiled over, dripped down, and got into the oven, and basically made this big bang, and then all my power turned off. Does it sound like something you'd be able to fix today? Yeah, it should be, yeah. So you reckon just to blow a fuse or something? Yeah, by the sound of things. Nang pumunta ang elektrisyan na si Bradley Coyne, sabi ni Marcos pasensya na sa amoy at sinabi niya nagluluto siya ng sabaw ng karne. Napansin naman ng elektrisyan ang benda sa kamay ni Marcos at sinabi nitong sinubukan raw atakihin ng psycho niyang ex-girlfriend gamit ang kutsilyo pagkatapos inagaw niya ito kaya nasugatan ng kanyang kamay. Inisip ng elektrisyan na weird ito at sa kanyang pahayag sa korte, inilarawan niya ang amoy ng apartment bilang matapang at mabaho, parang pagkain raw ng aso. Pagkatapos ay tinawagan ng elektrisyan ang building manager na si Mrs. Hughes. Bandang 8:15 ng gabi, dumating sila sa apartment ni na Marcos at Mayang at natagpo ang may bleach at dugo sa carpet. Sa pagkakataong ito, tinawagan nila ang pulisya at sinabi nilang hindi niya pa nakikita si Mayang sa mga nakaraang araw. Sinabi ni Marcos kay Mrs. Hughes na ang kanyang pot ay umaapaw at nagdulot ng electrical short. Nagpunta sila sa main switchboard at pagkatapos ay umakyat na uli sa unit. Samantala, binuksan raw ni Marcos ang pinto para makapasok ang electrician sa unit niya. Sinubukan naman ni Marcos pigilan si Mrs. Hughes na pumasok at sinabi nitong kailangan mo akong bigyan ng 7 days notice bago ka pumasok. Sumagot si Mrs. Hughes na maaari siyang pumasok dahil ang electrical fault ay isang issue ng safety sa kanilang complex. Agad na napansin niya ang dugo at iba pang mga pinsala sa unit. Kumuha ng mga litrato si Mrs. Hughes ng mga pinsala. Sinabi naman ni Marcos na ang dugong nasa carpet ay mula sa sugat sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan si Mrs. Hughes sa pulisya at humiling na dumating sila sa unit. Tinanggap ang tawag na ito ng Police Communications bandang 9:00 ng gabi.
Nagpunta ang mga pulis at itinuring ang insidente bilang isang welfare check lang. Dumating ang mga opisyal sa unit mga 10 minuto pagkatapos nilang makatanggap ng tawag. Ang mga unang rumispondeng opisyal ay sina Senior Constable Brian Reed at Constable Leah McQueenie, parehong mula sa Fortitude Valley Police Station. Una silang nakipag-usap kay Mrs. Yu sa harap ng complex. Pagkatapos pumunta sila sa unit at nakipag-usap kay Marco sa harap ng pinto sa hallway lamang. Ang mga kaganapang sumunod ay malinaw na nakuha ng mga pulis sa nakabukas nilang body-worn cameras. Ang footage na nakuha ay inarap sa inquest. Ang footage ay nagpapakita ng isang pag-uusap sa pagitan ng mga opisyal at ni Marcos tungkol sa kinaroroonan ni Mayang. Sinabi ni Marcos na nagkaroon sila ng pagtatalo ni Mayang na umalis raw ito at hindi na bumalik. Sinabi ni Marcos sa mga pulis na ang hinala niya ay bumalik si Mayang sa Indonesia. Sinabi niya na narito si Mayang sa isang visitor visa, ngunit nag-apply daw ito ng partner visa. Ipinaalam ng mga opisyal kay Marcos na balak nilang pumasok sa unit ng walang warrant dahil sa kakaibang amoy at mga ulat ng dugo sa loob ng unit. Ngunit ang sagot daw ni Marcos ay obviously wala daw si Mayang roon. Sinabi niya sa mga opisyal na tinignan na ng unit manager ang loob ng kanyang unit. Tinanong ni Marcos sa mga pulis na bago sila pumasok kung pwede ba niya munang puntahan ang mga aso niya na nagtatakbuhan sa loob ng unit. Batay sa impormasyon na mayroon ang mga opisyal sa oras na iyon, wala silang nakikitang problema sa hiling ni Marcos at pinagbigyan ito. Sa labas pa lang ay matinding amoy na ang bumulaga sa mga opisyal na nanggagaling sa unit. Pareho silang pamilyar sa amoy ng mga nasusunog o nabubulok na katawan at sinabi nilang hindi tumutugma ang amoy sa sitwasyon na iyon. Ipinakita sa body-worn camera footage na mabilis na nilak ni Marcos ang pinto sa kanyang unit. Matapos pumasok muli ni Marcos sa unit, naghintay ang mga opisyal sa hallway. Narinig ni Senior Constable Reed ang mga tunog ng metal mula sa loob ng unit na akala niya ay mula sa kulungan ng mga aso nito. Hindi nagtagal, sinabi ni Mrs. Yu sa mga opisyal na tumakbo si Marcos mula sa likod ng unit at tumalo na sa bakod. Dahil dito, tumakbo ang mga opisyal papunta sa likod ng exit ng building. Ibinigay ni Mrs. Yu sa kanila ang mga direksyon kung saan maaaring pumunta si Marcos. Nagsimula ang paghahanap kay Marcos sa kalapit na kalye. Patuloy na nag-record ang body-worn camera ni Senior Constable Reed habang nagsasagawa ng unang paghahanap sa labas ng unit. Pinalawak ang paghahanap kay Marcos at isinama ang mga dog squad officers pati na rin ang iba pang backup ng mga pulis. Bumalik sina Officer McQueenie at Reed sa unit at nakapasok gamit ang master key na binigay ni Mrs. Hughes. Pagpasok nila sa unit, natagpuan ni Senior Constable Reed ang isang malaking itim na garbage bag sa loob ng washing machine. Isang malaking metal pot ang nakita sa kitchen floor na may lamang liquid di umano at may lamang dalawang mga paa na nakalawit na pinaniniwalaang kay Mayang. Sinabi ni Constable McQueenie na akala niya ay prank lamang iyon. Pero nang makita niya ang mga dugo sa kitchen floor, alam niya na agad kung ano ang nangyari. Umalis agad ang mga pulis at sinecure nila ang crime scene at inalertohan na ang kanilang mga kasamahan. Ang mga laman ng garbage bag ay ibang parte ng katawan ni Mayang. Habang nagaganap ang paghahanap sa loob ng unit, ipinagpatuloy ang mga pagsusumikap na mahanap si Marcos sa kalapit na komunidad. Natagpuan ng mga pulis si Marcos sa isang malapit na underground car parking sa tulong ng mga police dogs. Nasa loob raw ito ng isang industrial bin na ito ay pinaniniwalaang patay na sa pamamagitan ng pagpapatiwakal. Tinawagan nila ang Queensland Ambulance Services pero hindi na ito umabot ng buhay. Samantala, tinanong sina Officers McQueenie at Reed sa kanilang testimonya kung may iba pa silang magagawa noong panahong iyon upang pigilan si Marcos na gawin ang pagpapatiwakal. Sinabi ni Senior Constable Reed na bagamat mabilis na nagbago ang asal ni Marcos nang sabihin sa kanya ng mga opisyal na kailangan nilang pumasok sa unit, mukhang totoo naman daw ang sinasabi nito kahit sa hallway lang sila nag-usap. Hindi alam ni Senior Constable Reed ang bilang o laki ng mga aso. Inisip niyang mas maganda raw na makuha ang voluntaryong pagsunod ni Marcos kaysa pilitin pa nilang pumasok sa unit. Hindi raw talaga niya naisip na may paraan para maiwasan ang katulad ng pagpapatiwakal sa ganitong kalagayan.
Samantala, ito ang mga natuklasan ng investigasyon sa pagkamatay ni na Marcos Peter Volk at Mayang Prasetyo. Habang nagsasama ang dalawa, si Marcos ay laging nag-iisip magpatiwakal. Natuklasan ng investigasyon ng pulisya na si Marcos ay may history ng mental health sa Victoria mula pa noong 2005. Ibinunyag ng mga magulang at dating partner ni Marcos na nagkaroon siya ng pagtangkang pagpakamatay noong Enero 2006 nang uminom siya ng maraming paracetamol. Ayon sa mga ulat, mabilis siyang nakarecover mula dito at inilarawan ng kanyang ina na siya'y nakaranas ng shock mula sa karanasang iyon at pagkatapos ay nagkaroon siya ng determinasyon na magkaroon ng magandang buhay. Inirekomenda si Marcos para sa paggamot sa Ballarat Psychiatric Service noong Hunyo 2007 dahil sa mga nararanasang pagkabalisa at depresyon na hindi bumubuti. Nakapagbawas siya ng higit 10 or 15 kilogram sa loob lamang ng isang buwan. Inumpisahan siya ng antidepressant at nakitaan ng malaking pagbabago sa kanyang mood, pagtulog at ganang kumain sa loob lamang ng isang buwan. Nagpatuloy siya sa paggamot sa isang private psychiatrist at isinara ang kanyang file sa Ballarat Psychiatric Service noong Enero 2008. Samantala, pagkatapos na mamatay ni Mayang, nagtipon-tipon ang mga kaibigan at taga-suporta ng pinaslang na si Mayang Prasetyo sa New Farm Park sa Brisbane, Australia upang magbigay ng kanilang galang sa kanya at magbigay rin ng pahayag laban sa karahasan sa loob ng tahanan. Dose-dosenang tao ang dumalo. Marami sa mga miyembro ng komunidad, ang gay, lesbian at transgender sa Brisbane ang umaten. Ang mga labi ng biktimang si Mayang Prasetyo ay ipinadala pabalik sa kanyang pamilya sa Indonesia para sa libing.